Tinambakan nga po ng Oklahoma City Thunder ng 49 points ang Phoenix Suns sa kanilang quarterfinals game, 138-89. Simula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, sobrang dominante ng defending champion sa pag-outplayed nila sa Suns sa opensa at depensa na pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na merong 28 points sa loob lamang ng 27 minutes at si Chet Holmgren na merong 24 points. Dahil sa pagkapanalo ng Thunder, sila na ang mag-a-advance sa semis at pupunta sa Las Vegas. Bukod dyan, umangat na rin naman ang record nila sa 24 wins o 1 loss kung saan tabla na sa best start sa NBA history ng Golden State Warriors taong 2016. At sa dominance ngayon ng team, hindi nga daw malabo na maipababot pa ng OKC Thunder sa 80 wins ang kanilang record sa pagtatapos ng regular season, lalo pat bukod sa napakatalentadong starting unit at bench, napakalakas, napakalalim rin naman ng kanilang lineup na kayang sumabay sa ibang kupunan. Samantala, natalo at natambakan nga ang Los Angeles Lakers kanina sa quarterfinals laban sa San Antonio Spurs, kung saan hindi dito naging sapat ang performance ni na LeBron James na merong double-double, 19 points, 15 rebounds, 8 assists, 3 blocks, at si Luka Doncic na merong 35 points at si Marcus Smart 26 points. At sa pagkatalo, bagsak sa 17-7 ang kanilang record bilang number 4 pa rin sa Western Conference. Mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi sa post-game interview, hindi talaga naging maganda overall ang kanilang depensa simula umpisa hanggang sa pagtatapos. Sinabi ni Luka Doncic na bagamat maganda ang kanilang record ngayon, kailangan pa rin naman nilang ayusin ang depensa. At sa naging performance, maraming mga analysts na nagsabi na tama talaga ang sinabi ng agent ni LeBron na si Rich Paul na kailangan pa rin ng Lakers gumawa ng trade, lalo pat sinasamantala ng kanilang mga kalaban ng malamyang depensa at napakahinang bench. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyong nakakabawi na ang Dallas Mavericks ng panalo sa nakalipas na laban. Napatunayan ng team kaya nilang makipagsabayan laban sa mga legit na contenders simula nang makabalik sa lineup si Anthony Davis. Pero sa unti-unting pag-angat ng Mavericks, hindi pa rin naman sinasarado ng team ang plano nilang gumawa ng trade. In fact, base sa balita, balak ng front office na i-trade ang mga players na sina Anthony Davis, Klay Thompson, Daniel Gafford at D'Angelo Russell. Mas gusto ng team mag-rebuild ng lineup na ipapalibot kay Cooper Flagg. Mas lumalaki ang tsansa na hindi na bumalik pa ngayong season si Kyrie Irving. Kaya kahit manalo sila laban sa mas pinakamalalakas na team, imposible nga silang mag-compete sa kampyonato. Kaya dahil dyan, balak ng team i-trade ang ilan sa mga key player para paghandaan ang future ni Cooper Flagg sa kanilang prangkisa. As of now, hindi pa rin naman huli ang lahat para baguhin ang ideyang ito ng Dallas Mavericks.